Hindi pa masabi ng House Quad Committee kung irerekomenda nilang masampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kahit pa sa kanilang pananaw ay siya ang naging sentro ng umano'y Grand Criminal Enterprise sa bansa noong panahon ng kanyang administrasyon. Yan ang ulat ni Melales Mora. Kasado na ang progress report ng House Quad Committee na naglalaman ng kanilang initial findings, proposed legislations at mga rekomendasyon ukol sa isyu ng illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, sa Martes, posibleng maipresenta na nila ito sa plenaryo ng Kamara. Pasilip-an niya sa kanilang report ang ginawang presentation ni Senior Vice Chair Romeo Acop sa ika-13 nilang pagdinig. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Sabi ni Barber, sentimiento ng buong Quadcom ang pahayag ni Acop. Tanong tuloy ng media, kasama ba sa irerekomenda nilang masampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Gayong naniniwala sila na siya ang sentro ng umano'y Grand Criminal Enterprise na ito. Well, pinag-aaralan pa namin kung ano yung sino ang mga pwedeng marekomenda na kasuhan criminally or administratively for those who are in government still, kasi nga ayaw naman namin magparatang na wala tayong basihan. Kahapon muling naging mainit ang talakayan ng Quadcom. Pinatawan ng contempt si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva dahil sa umano'y pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong. You're not respecting this committee. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo? Karaniwan ng kasunod ng contempt ang arrest at detention order. Pero sa diwa ng Pasko, sa Enero na ipatutupad ng komite ang kautusan. Bago yan, una na rin na-contempt si Police Colonel Hector Grijaldo dahil sa paulit-ulit niyang pagliban sa pagdinig. Kung may mga na-contempt, mayroon din namang ilang personalidad na lusot na mula sa contempt order ng Quadcom. Kabilang na riyan sina dating Bambantarlac Mayor Alice Cuo, Cassandra Ong, Tony Yang at Police Major Leo Laraga. Bukod naman sa Quadcom, tuloy-tuloy rin ang pagdinig ng iba pang komite sa susunod na linggo. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.